Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ray, ngayong unang araw ng pasukan ay hindi pa rin umiiral ang 100% na face-to-face classes sa Batasan Hills National High School. Paliwanag ni School Principal Dr. Eladio Escolano na nanatili ang blended learning setup sa ilan nilang estudyante dahil sa hamon pa rin ang kakulangan ng classroom sa kanilang eskwelahan. Anya ay patuloy na lumulobo kasi ang enrollment sa Batasan Hills National High School na mas malaki pa nga ngayong taon kumpara noong nakaraang school year. Sa bawat classroom ngayon umaabot sa 50 hanggang 55 ang bilang ng estudyante para sa junior high school habang 60 to 67 naman ang estudyante sa kada classroom sa senior high school. Dahil dito kasama sa short-term intervention ng paaralan ang pagpapatupad ng shifting at blended learning. Pakinggan natin, Ray, ang naging panayam dito kay School Principal Dr. Escolano. Yung pa rin yung concern namin kasi last year nasa 17,900 kami, ngayon ay 18,302, no? Pero ano ba ginagawa naming intervention approach dito to accommodate ang mga bata? Unang-una shifting, no? Nagsimula kami ng 6 a.m. yung per shift hanggang 12:20, tapos sa hapon 1 o'clock to 7:20. Tapos another thing is nagkaroon kami ng blended. Ibig sabihin may mga batang o may mga section na papasok ng 3 days, may papasok na 2 araw for 2 days, so magpapalit sila. Pero para naman sa long-term solution, Ray, ay tinatarget na rin anya ng pamahalang lungsod na magtayo ng karagdagang school building na nasa hanggang 18 ang palapag para punan na itong kakulangan ng classroom sa naturang eskwelahan. Maliban naman dito sa classroom, sapat ang bilang ng mga guro, pati ang silya dito sa Batasan Hills National High School. Samantala, tumalima rin itong eskwelahan doon sa direktiba ng Department of Education na gawing simple na lang ang setup ng bawat classroom. Sa pagsilip natin kanina, habang ongoing yung klase nung ilang mga estudyante, wala nang kahit anong disenyo ang makikita sa classroom dito sa Batasan Hills National High School. Ang kwento sa atin ng mga guro, hindi naman daw masyadong mahirap sa kanila dahil mission vision lang naman ang nilalagay nila madalas sa kanilang mga classroom at hindi gaya pag elementary na mas marami yung disenyo sa mga eskwelahan. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. So, Mary Ann, ito yung mga classroom natin, wala na mga nakapaskil sa mga dingding ng mga visual aids. Wala na. Oo, malinis na, ha? Yung mga classroom, correct, Ray. Malinis na malinis. At ang sinasabi rin sa atin ni Principal Escolano, supportado naman mga guro, pati ng mga magulang at estudyante, okay daw naman yung response nila doon sa direktiba na malinis na lang at gawing mas maaliwalas yung classroom para sa mga estudyante. Para nga naman wala na daw distraction din sa mga mag-aaral. Hindi katulad nung mga panahon natin, lalo na nung mga panahon mo, maraming mga nakalagay sa dingding. Yung may diba? honesty is the best policy. Yeah. Hindi nawawala yan, di ba? Sabi nga nila ng mga teacher, hindi naman daw ganun kahirap na tanggalin yung site. Kasi nga, hindi naman daw talaga marami yung nilalagay nila. Hindi kagaya kapag elementary, may mga alphabet na nakalagay, mayroong mga shapes na nakalagay sa nakapaskil. Sa kanila, yun lang, mission and vision, o kaya DepEd mission and vision, ganun lang daw. At yun mabilis naman din daw nilang natanggal na. At yung mga estudyante kanina na nakausap din natin, sabik naman sila na pumasok kanina nakakatuwa dito sa Batasan, merong mga pumasok, mga school leaders ito, na sila yung nag-a-assist para doon sa mga estudyante, lalo yung mga bagong grade 7, yung mga first year high school na sa kanilang mga classroom. So nagtutulungan yung mga estudyante dito sa Batasan Hills National High School. That's nice to hear. Thank you very much, Mary Ann. Balik sa inyo sa studio, Ray. Si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas.